Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na itong si John Gokongwei Jr. ay isang pilantropo at mapagkawang gawa kung saan siya ay nag-donate ng halos 20 bilyong piso para sa mga charity foundations. Ito'y noong 2006. Ang pagdodonate niyang iyon ay ginawa niya sa kanyang 80th birthday at sa 50th anniversary ng kanyang kumpanya. Itong si John Gokongwei Jr. ay nakilalang nagmamay-ari ng Universal Robina Corporation na isa sa pinakamalaking kumpanya ng mga snacks sa Southeast Asia. Siya rin ang nagpakilala ng Blend 45 ng Robinsons Land Corporation na developer ng mga malls sa ating bansa tulad ng Robinsons Galleria. Siya rin ang nagpakilala ng Sun Cellular. Kaya nga lang ay naibenta niya rin ito sa PLDT noong 1994. Siya rin ang nagmamay-ari ng JG Summit Petrochemical Corporation ng Cebu Pacific Air at meron din siyang share sa Meralco. Sa kabuuan ng kumpanya niya ay tinatawag na JG Summit Holdings Incorporated. Itong si John Gokongwei Jr. ay pinanganak sa may kayang pamilya dahil ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng mga sinehan sa Cebu. At bukod dito ay isa rin siyang matalinong bata dahil siya ay valedictorian mula sa kanyang elementarya hanggang sekundarya. At dahil siya ay isang Filipino-Chinese, ay maalam siya sa mga negosyo at nang bawian ng buhay ang kanyang ama sa kanyang murang edad na 13 taong gulang pa lamang, ay agad naman siyang natuto sa buhay at nagnegosyo. Siya ay nagbenta ng mga roasted peanuts at gamit naman ng bisikleta ay nagawa niya namang maglako ng kandila, ang sabon at iba pang mga produkto. At sa edad naman niyang 17 ay nagpatuloy ang kanyang pagiging negosyante hanggang sa makapagpatayo na siya ng sarili niyang kumpanya. Ito'y matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kumpanya ay nag-i-import ng mga sibuyas, prutas, harina at ng mga segundamanong damit mula sa Amerika hanggang sa maitatag na niya ang Universal Corn Products at nagsunod-sunod pa ang mga negosyong naitayo niya. At para naman maibalik sa tao ang kanyang tagumpay na tinamasa ay naging pilantropo itong si John Gokongwei Jr. Napakaraming nakinabang sa kanyang mga donasyon tulad ng San Carlos University kung saan siya nag-aral. At sinasabi pa nga ang ginawa raw nitong si John Gokongwei Jr. ay ang pinakamalaking halaga ng pagdodonate sa kasaysayan ng ating bansa. Alam mo ba na itong si Rodolfo Tan Cardoso ay ang itinuturing na Asia's first international master at siya rin kaisa-isang Pilipino na tumalo kay Bobby Fischer. Ito'y sa larangan ng chess. Si Rodolfo Cardoso ay naging kauna-unahang international master noong 1957 kung saan siya ay naging bahagi ng Philippine team na lumahok sa Chess Olympiad sa Moscow kasama sina Florencio Compamanes at ang mga national masters na sila Carlos Benitez at Licerio Badiles. Itong si Cardoso ay tubong anda sa Pangasinan. 1956 nang magwagi siya sa Philippine Junior Championship. Pumang-apat naman siya sa World Junior Championship sa Toronto noong 1957. At sa parehong taon din, ang Pepsi Cola Company ay nag-sponsor sa isang 8-game match nila ni Bobby Fischer. At ito'y ginanap sa New York, kung sana isang laro lang ang ipinanalo nitong si Cardoso kontra kay Bobby Fischer sa kabuuan ng laban. Sa kabila nun sa kanyang mga nakamit na tagumpay, ay naging mapagkumbabalang itong si Rodolfo Cardoso at malaki pa ang naging bahagi niya at kontribusyon sa pagtuturo ng chess sa mga kabataang Pilipino. At sa edad naman na 75, itong si Cardoso ay binawian ng buhay noong August 21, 2013 sa Philippine Heart Center. Alam mo ba ng popular na bulaklak na everlasting ay nagmula ang pangalan dahil sa katangian nito? Dahil ito ay hindi basta-basta kumukupas kahit matagal na itong napitas. Walang hanggan ng itsura, ika nga sa Tagalog. Sa totoo, ang bulaklak ng everlasting ay isang uri ng halaman na bahagi ng tinatawag na family Asteraceae. Matatagpuan ito sa iba't ibang bahagi ng mundo at dito sa ating bansa syempre. Sa ating bansa ay nakilala ang mga varieties na Helichrysum italicum, Helichrysum bracteatum at ang Helichrysum
Arenarium. Ayon sa mga tala, ang halamang ito ay nagmula sa Europa at binitbit ng mga Kastila papunta sa ating bansa. Naging popular ang everlasting sa ating bansa bilang inilalagay sa mga altar at ginagamit sa mga pagdiriwang. Tinatawag na garland ang mga tila kwintas na pinatuyong halaman na ito kung saan inaabot ito ng halos ilang buwan o ng taon pa na hindi nagbabago ang kulay o nalalanta. Ito'y kahit pa wala na ito sa kanyang tangkay o hindi na nakatanim. At bukod naman sa ginagawa itong display ay nagagamit din ito sa medisina. Ayon sa pag-aaral, ang bulaklak daw nito ay mayroong anti-inflammatory, antibacterial, cholagiolic, diuretic, at spasmolytic properties. At meron din daw itong anti-aging na sangkap sa floral water ng bulaklak. At bukod pa rito, sinasabing ang binhiraw ng bulaklak nito ay pwede pa ring mabuhay kung itatanim mo ito matapos ang 10 taon. Alam mo ba na ang restaurant na Cindy's, na isang Pilipino restaurant o sariling atin, ay unang pinasimulan noong 1971 ng grupo ng mga negosyante sa Tarlac at 1972 naman nang opisyal itong maging kauna-unahang branch. Ang restaurant ay kombinasyon ng isang kainan at isang bake shop. Katulad ng mga sikat na resto o food chain, ay naghain din sila ng burger, fries, chicken at ng spaghetti. Nakilala ang Cindy sa linyang The Place to Be na bahagi rin ng kanilang jingle. At sa paglipas naman ng panahon ay nanatili ang Cindy's kung saan ay nagkaroon na rin ito ng mga branches sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Alam mo ba na ang kasalukuyang Mabini Shrine na matatagpuan sa Santa Mesa, Manila ay ang mismong bahay na tinirhan ni Mabini nung siya ay nag-aaral sa University of Santo Tomas. Sa totoo lang ang bahay na ito na nasa main campus ng Polytechnic University of the Philippines ay makailang beses nang nailipat ng lokasyon. Orihinal itong nasa Pandakan at pag-aari ng pamilya Del Rosario, kung saan nga tumira itong si Mabini, hanggang sa mailipat ito noong 1960 sa Malacanang Park. Ito ay dahil sa nagtahan bridge widening. At sa lugar na ito o sa Malacanang Park ay narestore naman ito ng national artist na si Juan Nakpil. Hanggang noong 2007 naman, dahil naman sa proyekto ng MMDA, kung saan maapektuhan din ng nasabing Mabini Shrine, ay muli na naman itong inilipat. At dito ay tuluyan na itong nailagay sa main campus ng PUP, kung saan ay nagbolontaryo na ang Pangulo ng PUP na si Dr. Dante Guevara na akuin ng pangangalaga sa Mabini Shrine. At para maiwasan ng pagkasira ng nasabing shrine, ay nailabas ang Proclamation No. 1992 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kung saan ay idinideklara na nga na ang PUP main campus na ang magiging permanenteng tahanan ng Mabini Shrine. At noong 2013 ay muli na naman itong in-restore at ni-renovate at maging ang paligid nito ay pinaganda. At alam nyo ba na bukod naman sa Mabini Shrine sa PUP, ay meron ding Mabini Shrine na matatagpuan naman sa Tanawan sa Batangas, kung saan meron itong isang museo, nandito rin ang libingan ni Mabini at isang munting bahay na yari sa Nipa na rumerepresenta ng dating bahay ni Mabini, kung saan dati niyang kasama rito ang kanyang kapatid at ang kanyang mga magulang. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!